mag-subscribe ka na. Hello, hello, Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganon din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty! Beauty is a new Ojimbo! Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, meron na naman tayong ngayon. Pag-uusapan, diba? Kaya sa mga nanonood dyan na 1 million viewers, thank you sa inyong lahat, no? Sana nakalike na kayo para hindi kayo may stroke, diba? Yan ang sumpa natin sa Parade of Beauty. Ang mga hindi nagla-like, ay! Na-stroke. Diba? Charot! Knock on the wood. Anyway, mga buweks, maraming salamat sa inyo ang susuporta nyo dito sa Parade of Beauty. Okay. Huwag na tayo magpa-chumpik-chumpik ba? Diba? Sabi nga ni Dance kaya Aniseri, ibuga na natin ito ng bonggang-bongga. Charot! Anyway, mga buweks, ito nga nakakaloka ito. Na-pick up ko lang ito kanina, no? Ang sabi, Del, National Director ng Dominican Republic, ay! Nawindang. Bakit? Diba? Nawindang daw ito. Diba? Na-stroke na yata ang National Director ni Dominican Republic doon sa kanyang kinauupuan. Diba? Nawindang daw ang lola nyo dahil sa naging resulta at o hindi makapaniwala na naligwak ng bonggang-bongga ang kanyang alagang si Dominican Republic sa top 12, diba? Naman magagawa natin doon, diba? Bakit naman mawiwindang? Bakit naman nagulat, diba? Ito sa totoo lang, ha? Sino ba namang mawiwindang doon dahil sa pag-uugali nitong kandidata niya, diba? Yan siguro yung dahilan kung bakit siya napaimburnal doon sa top 12. Kahit na sabihin nating maganda siya, diba? Kung talagang totoo yung sinasabi nila may ugali itong si Dominican Republic, ganun talaga, no? Napaimburnal siya. Buti nga nakapasok pa siya ng top 30, diba? So, ayun, maganda lang siya, diba? Maganda ba siya? Charot. So, ayun, pasalamat na lang sana at ayan, ipinasok pa rin, di ba? Sa top 30. Ayan, mahirap na. Buti pa tayo mga Pinoy, no? Si Chelsea Manalo nakapasok ng top 30 pero syempre, buong mundo, maraming mga Pilipino talaga namang tuwan-tuwa na dun sa ating placement, di ba? Ibig sabihin, hindi tayo na El Tocuyo. Ang ibig sabihin, kitang-kita ang katibayan na kahit papaano ay inilaban ng buong buo ni Chelsea Manalo ang ating bansang Pilipinas, diba? Eto mga ito, parang si Chay Chay din ito, hindi pa nakontento sa third runner-up, diba? Ano ba naman yung nakapasok na nga ng top 30, tapos mag-iinarte pa ng ganyan-ganyan, hindi nakapasok ng top 12. Ang tanong, deserving ba, diba, na makapasok ng top 12? Baka nga dahil sa pag-uugali nito na kumakalat sa social media na may atichona daw ito, baka yun ang dahilan. Kasi nga, ang gusto ni Halo, mabait na kandidata. Kaya naman napukaw ang kanyang kalooban sa ating reynang si Chelsea Manalo. Diba? Nakakaloka itong mga latik na ito. Ayan, diba? Nagulat nga daw sila. Sa mga panahong ito mga breaks, no, sa totoo lang, mas nakakagulat kung, alam niyo yun, mas magugulat ako kung malaglag si Chay Chay sa top 5, sa totoo lang, no. Yan ang nakakagulat talaga. Diyan kayo magulat pag si Chay Chay every year malalaglag kahit sa first cut. Yan ang nakakagulat, no. Mapapatumbling sabay split na talaga ako mga breaks, alam niyo yan, sa imburnal, diba? Kaya every year yan ako. I-consider nyo na ang Chay Chay sa Miss Universe. Pasok na yan. Automatically. Panigurado yan, no? Siyempre, may-ari ng Miss Universe, Hello the Universe, diba? Tapos si Mexico, ayan pa, si Raul Rocha. Alam na natin yan, Diyos ko, alam na natin yung mga galawang ganyan, diba? Imposible nang papaimburnal yan sa ganyan-ganyan, diba? Mas nakakawindang kung anong tawag dito, kung pumasok ito sa, diba?
Sa top 12, 'di ba? Yung nakakawindang. Pero top 30, pasalamat na lang kayo. Ang dami niyong hanas, nakakaloka kayo mga taga Dominican Republic. Diyos ko Lord. Maganda ba? Di ba? Kung ako si Hello the Universe, sabihin ko, Mother, tanungin mo nga ito, maganda ka ba? Di ba? Mas magugulat talaga ako pag nakapasok siya sa ano, sa top 12 mga Bwex, no? Kasi maraming magaganda. Actually, maraming nga magaganda. Si VVV hindi pumasok, nakakaloka, di ba? Si Christina Chok hindi rin nakapasok. Kahit si Bahrain, hindi naman sa pangano dahil Pilipino sila. Pero ito mga ito, ang gaganda, tapos tumatalak, hindi nakapasok. Si Dominican Republic ba? Tumalak kaya yun sa ano, sa closed door interview, di ba? Feeling ko dahil lang latik ito, kaya po ito, ano eh, kaya ito pinasok eh. Pero I don't know, no? Pero kung ganda lang naman, eh, maraming magandang ano dyan. Ibang kandidata sa totoo lang, no? Mas maganda pa nga si Chelsea Manalo sa kanya kung tutuusin lang. Di ba? Nagulat din kaming lahat, no? Sa totoo lang. Kahit nga itong si, ano, si Mexico, eh. Ayan ang kinagulat namin, si Mexico, si Thailand, si Venezuela. Pasok sa top 5? Totoo ba yan? Di ba? Thank you naman, Mother, di ba? Thank you naman, Raul, and si Uranggutan, di ba? Si Usmel Souza. Pasok na pasok ang kanilang mga manok, di ba? In fairness naman kay Venezuela, bet ko sa Venezuela. In fairness naman sa kanya, she's very deserving talaga. Mukha siyang mabait, no? Si Venezuela. At saka maganda si Venezuela. Kahit na sinasabi nilang kamukha ito ng isang, ano ba yun, content creator, si Miss Everything. Ayan, no? Maganda naman si Miss Everything, ah. Why not, di ba? So, ayun, nakakaloka lang ito mga ito. Sa totoo lang, no? Alam nyo, mga Bwex, nung una pa lang nararamdaman ko na maliligwak ito. Syempre, hindi lang ako nagsasalita, no? Kasi syempre, ang pangit naman sabihin, kasagsagan ng Miss Universe, sasabihin natin maliligwak ito sa social media, ganyan-ganyan. Tsaka naman nun, di ba? Well, personally, para sa akin, ramdam ko na talaga na medyo maliligwak ito. Kasi ang mga chay-chay, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, sila Papa Nawat, yan sila Hello the Universe, ang gusto talaga nila niyan, yung mga mababait, kahit na may mga mekos-mekos yan, pag mabait yung pinakita nung tao, nung kandidata, sa may-ari ng organization, sino ba naman ang hindi mabibighani, di ba? Siyempre gusto nila yung mga mababait talaga. Yung mga chay-chay gusto nila yung mga ganyan, sa totoo lang, no? Pero dahil nga sa mga umiikot-ikot na balita, may nagsampala. Hindi ko lang alam kung totoo yon. Excuse me. Hindi ko lang alam kung totoo yung nagsampalan. Kasi syempre wala naman tayong resibo, di ba? Pero kasi minsan, kung may ganyan-ganyan, parang, di ba, ang hirap din i-ignore, di ba? Minsan kasi baka mamaya totoo. Pero sana may nakakuha ng video para nakita natin na pagpiestahan natin. Sa social media, di ba? But anyway, ayun, yun nga naman, ano lang yun, he said, she said, no? Mga ano lang yun. Ewan ko kung totoo, but I don't know, no? Hindi rin natin alam kung totoo yun. But ayun nga, kumakalat-kalat na balita mula pa daw nung Miss International na ito daw si DR ay talagang meron ng masamang ugali, atichona na daw, di ba? So kaya naman siguro ay ang pagka-atichona niya dinala niya sa universe from international, di ba? Kaya doon kay Hello the Universe at saka kay Raulul, di ba? Napaimburnal siya. Buti na nga lang sinama siya sa top 30, di ba? Kahit papaano kasi may nakita akong video, yung tinatawag na yung sa Instagram to yung tinatawag na yung mga kandidata sa top 12, siya lang ang natatanging hindi pumalakpak doon, mga Bwex. Nakita nyo ba yun? Yung video na yun na kumakalat sa social media. Siya lang ang natatanging kandidata na mga hindi natawag sa top 12, no? Na nandun sa top 30 na hindi pumalakpak. O diba, doon pa lang kitang-kita mo na may pagka-attitude itong si DR, diba? Talagang kitang-kita mo, ay, DR, totoo ba? Totoo pala yung kumakalat na balita. Parang mapapaisip kang ganun di ba? Parang siya lang yung hindi naging happy. Takang-taka siya, ba't hindi siya hindi siya pumasok sa top 12, di ba? Parang iniisip niya siguro, bakit ako hindi pumasok? Bakit ganun? Ang ganda ko, di ba? Why not? So, ayun, hindi ako nagulat na hindi nakapasok si DR sa top 12. Sa totoo lang, no? Mas nagulat ako doon sa part na si Chelsea Manalo hindi nakapasok sa top 12. Dahil kitang-kita naman natin si Chelsea Manalo ay talaga naman nag-perform, di ba? So, yun ang nakakagulat talaga. Yun ang nakakawindang, di ba?
Hindi pinasok ang ating kandidata kahit na nag-perform. Pukin ng ina si ano. Hindi naman sa pangano si Canada pumasok at saka yung iba pang mga I don't know I don't know mga Brex, no? Kayo napanood niyo yung Miss Universe, di ba? Katakataka itong mga ito pumasok si Chelsea Manalo nalaglag. Ano to? Diba? May palakasan system ba? Diba? Well, sabi nga nila, super attitude daw tong si Akla, no? Si DR. Tapos sabi nga nila, sa country lang dapat ang sasabihin, no? Well, na-realize ko rin yon. Dun sa ano ba yun, sa introduction ba yun, country lang yung sasabihin, ganon. Eh, sinabi rin nito yung pangalan niya, di ba, nakakaloka? Hindi siya sumusunod sa sa mga rules ng Miss Universe organization. Kaya ayan, no? So parang may expect mo na doon dahil sa pagka-atitsyonan nitong baklang ito eh. At saka pag lumalabas-labas siya dun sa elevator, di ba? Akala mo Christmas tree na. Ang dami niyang koloreta sa katawan. Sa totoo lang, nabibigatan ako sa kanya. Alam mo, parang ang dami niyang gusto kong tanggalin yung ganito. Ganito, parang may pagka-OA na. Alam mo yun? Parang feeling niya siya na yung winner doon. Lalabas ng elevator kung ano yung mga suot-suot. Di ba? Buti sana kung bagay sa kanya. Eh, yung mga iba naman doon, hindi naman bagay sa kanya. Mukha na siyang Christmas tree, di ba? Ito lang sa totoo lang totoo ito not always all beauty. Pagdating sa beauty pageants, no, it's all about the attitude din. No, kadalasan, sa attitude din yan, that counts, no? Hindi lang laging beauty, sexy, kailangan kasama dyan ang GMRC. At doon kinulang si DR, di ba? Look what happened. Look what happened to her, no? Ibig sabihin, look what happened to her dito sa sinasabi nila na dapat pasok daw siya sa top 12, di ba? Eh kung siguro maganda yung pinakita niya noon, nung time na yun, at walang mga ganito-ganitong eksenang atitsyon, baka mamaya nakapasok pa siya, di ba? Look what happened dito kay Venezuela noong 2016. 'Di ba? Sa Philippines, ang ganda-ganda ni Venezuela, 'di ba? Ang rampahan, ganyan-ganyan. Pero dahil nga ay Venezuela noong 2016, diyan na uso si El Tocuyo. Shoutout sa iyo, El Tocuyo. Ayan ang friend natin. So si El Tocuyo, 'di ba? Diyan siya nauso, diyan siya nagsimula kay El Tocuyo. Na-unplay siya kasi nga yung mga kanya mga galawan doon na paimburnal din, 'di ba? Maldita rin ito. So ayun, kung natatandaan ko nun para may natapakan siyang gown or saya ng gown kay Colombia yata yun. Natapakan itong si Venezuela tapos parang hindi man lang nag-sorry kay Venezuela. Ay, ibig ko sabihin kay Colombia nung time na yun, di ba? Yung video na yun. Tapos nung 2018, ito namang si Colombia, di ba? Yung nag-ano-ano, kanino ba yung parang inano nila dun sa kay Cambodia? Hindi ko na matandaan kung kay Cambodia yun, yung nag-live sila, parang ganun. Si Colombia, tapos kasama niya si USA, ganyan-ganyan, di ba? So ayun, 'di ba nagpakita rin yun ng ganung-ganung attitude kasi parang yung parang hindi nila maintindihan yung parang inano pa nila, binroadcast pa nila sa social media na hindi, parang ganun parang yun yung issue, 'di ba? Hindi ko na matandaan na hindi nila maintindihan yung yung parang may language barrier kay Cambodia ba or kay Myanmar nung time na yun, no? So ano nangyari sa kanila na unplaced din sila, di ba? So bawat organization talaga, lalo na Miss Universe, Miss Grand International, and yung mga ibang organization, yung pag-uugali talaga ang tinitingnan. Siyempre, kung ikaw ay may-ari ng organization, ng beauty pageants, kung ganyan yung yung ipapanalo mo pa imburnal, baka mamaya, halimbawa, kinoronahan mo ng Miss Universe. Tapos ngayon, pupunta kayo sa ganito, may mga ganito kayo, event kayo, tapos mag-attitude. O di pa, syempre ikaw pa mahihirapan, di ba? May stress ka pa dun sa mo, sa title holder mo. So, goodbye. Ganun na lang, period, di ba? So, ayun, unfortunately, si USA and Australia, di ba, nung time na yun, nag-place sila up to top 21, kung hindi ako nagkakamali. Kasi yun per continent din yun, di ba? Nakapasok sila ng ng top 21 nung 2018, ayun. She is very pretty, sabi daw nila, kaya lang daw may bad attitude. Ayan. Alam niyo, sa totoo lang, maganda naman si DR, to be honest. She's so gorgeous. Kaya nga lang, siyempre, kahit pa paano may gawa-gawa diyan, 'di ba? Hindi naman maitago na meron talaga 'di ba? Pero wala namang masama doon kung meron, if you have all the means, kung kaya mo magpagawa, walang masama doon para ma-boost yung confidence mo. Pero siyempre, kailangan pa rin yung attitude, yung GMRC, hindi nawawala 'yan, 'di ba? Sa totoo lang, alam niyo nakakainis lang minsan, no?
Kasi recently, nauuso na itong mga attitude sa beauty pageants. Sa totoo lang, no, nauuso na yung mga ganyan-ganyan. Ang pangit lang, di ba? Parang hindi na magandang pakinggan, hindi na magandang, alam mo yun, panoorin yung mga ganyan-ganyan na may mga attitude. Dapat yung mga pinipili nilang candidates na pinapadala sa international pageant, doon pa lang sa bansa nila, sa national pageant pa lang nila, talagang sinasala na nila yung, alam mo yung pag-uugali, kasi mahalaga yan eh. Kasi pakikisamahan nila yung ilang, ibig sabihin, let's say, 100 ilan ba sila dun sa Miss Universe? 127 candidates, di ba? O kahit na sa ibang pageants, let's say 75 countries or candidates, pakikisamahan nila yun. Hindi lang yung mga kandidata na nandoon sa international pageant. Siyempre yung ano rin, yung mga staff, tapos sino pa ba yung, siyempre may-ari ng organization, lahat-lahat, di ba? Kasi kung paimbor na lang ugali, ay die. Kung nasa Miss Grand International ka, baka disqualified ka na. Kasi nasumbong ka na namin, di ba? So ayun, kung ang MGI nga, sa totoo lang, merong nangyari. Ito lang, yung recently lang, no, kay Myanmar. Tinawag siyang Miss OA Myanmar. Ngayon naman dito sa Miss Universe, may Ate Chona Dominicana, di ba? Nakakahiya yun, sa totoo lang, no? Kung mabansa kang ganon, kung mamarkahan kang ganon, ang pangit. Bakit? Hindi lang para dun sa current candidate, syempre yung sa susundan pa nun. 'Di ba? Namarkahan, nakakaloka. Kaya dapat sa mga susunod na beauty, ibig sabihin sa mga anong tawag dito, sa mga susunod na kandidata na lalaban sa international pageant, especially, wala naman akong problema sa Pilipinas, no? Doon lang kay Nikki Dimura ng Miss Grand International. Buti na lang hindi siya nagmarka, 'di ba? Hindi naapektuhan si CJ Opiaza. Sana hindi na mangyari yung mga ganon, 'di ba? So ayun, sana sa mga susunod, no, yung mga ipapadala nila sa international pageant, talagang salain nila yung kahit na hindi diyosahan pero magandang ugali. I think yung magandang ugali talagang win-win situation yan. Bukod dun sa ganda physically. Di ba mga Bwex? Ano masasabi nyo dito? Tama ba mali? Sagwat! At yung pa mga Bwex, no, naku, kumapit kayo ng bonggang-bongga, nakikisawsaw na ang mga Indo sa issue-issue ng mga powerhouse na yan. Nakakaloka ito. Ayun nga ang sinasabi nga daw, ayon sa survey ng Indonesian fans, ayan na, powerhouse na rin daw ang Indonesia at Country of the Year pa. Ayan ha. Dahil nga sa pagkapanalo nila sa Miss Supranational at saka sa Miss Cosmo or Miss Cashmo International at ang kanilang pinagmamalaki din na fourth runner-up sa Miss International. Gaano ba katotoo ito? Ayan na. Kudos naman sa Indonesia sa kanilang pagkapanalo sa international pageant, minor pageants, no? Eto lang, Indonesia talaga daw selyado na yung bilang ng kanilang mga corona as powerhouse para matawag silang powerhouse of Asia at country of the year pa, o Jimba, dahil nanalo nga sila sa mga ganitong pageants na akaloka, di ba? Ano masasabi nyo dito? So, meron silang pa-survey. Talagang nasa top 7 talaga ang Philippines. At nangunguna talaga ang mga Indo. Nakakaloka naman. Sana oil, diba? Well, ang masasabi ko lang dito mga Brex, no? To be honest, excuse me, hallucination. Sorry. Natatawa talaga ako. Hallucination hits different. Di ba? Nakakaloka ito. As in, self-proclaim na talaga. Di ba? Kumbaga ako nagulat ako. Nakakagulat talaga ito, no? Ay nako, ewan ko na lang dito sa mga Indo na ito. Tayo nga nagulat na lang dito sa survey na ito, di ba? Sa chart nila, nakakaloka. Ano to, hindi ba sila makapaghintay? Di ba? Talagang nagmamadali, may lakad, ganon. Gumagawa talaga sila ng sarili nilang chart.
Natatawa ako dito sa mga Indo. Baka gusto nila isali pa nila yung Power Rangers diyan, 'di ba? Power Rangers at Kilikili Power, gano'n, 'di ba? Pati yung Power of Attorney. 'Di ba? Lahat na ng power, sige punyeta kayo kung ina niyo. 'Di ba? Naluloka ako dito. Kumbaga, yun ang paniniwala nila. "Oh, sige na nga, respetuhin na natin mga hayop na yan." 'Di ba? Hindi naman major pageant yung ibig sabihin yung supranational, yung cash mo, 'di ba? Hindi naman yung major pageant. Eto, makinig kayo mga Indo. Eto sa Philippines, 20 title holders lang naman in minor pageant in 2024 and is still counting. O, diba? Kung pag-uusapan lang naman yung mga minor pageants na yan, no? Simulan natin kay Mr. Global Asian 2024. Panalo kami dyan. Title, di ba? Winner. Mr. Thinner Universe 2024. Winner din tayo dyan. Miss Universal Woman 2024. Winner din kami dyan, di ba? Mr. Universe 2024. Winner din kami dyan. Miss Elite Global 2024, winner din kami dyan, di ba? Global Man International Tourism 2024, panalo rin yan. Mr. Global Teen International 2024, winner din dyan. Teen Universe Petite 2024, pakak na pakak, di ba? Nasungkit din ang corona. Miss Petite Global 2024, nakoronahan din ng Pilipinas. Miss Supermodel Worldwide 2024. Panalo din tayo dyan. Isama mo pa yung Miss Teen Glam International, palong-palo pa rin ang Pilipinas. At ang Miss Fitness Supermodel World 2024, talaga namang hinakot ng Pilipinas ang mga minor pageants ngayong taon. So, sino yung matatawag nyong Country of the Year? Diva, niwala nga kayo sa 1/4 diva. Grabe naman ang pagkadilulo nitong mga Indo. Imagination and hallucinations na ito, diva. Wala nga silang Miss Universe pa, wala pa silang Miss World, wala pa silang Miss Earth, diva. Wala pa sila mga ganyang corona. How come naman na naging powerhouse ang mga Indo, di ba? Indo sa pagkadilulo, itong mga ito, di ba? Hindi masama ang mangarap, sa totoo lang, no? Pero sana patunayan naman nila na nagkaroon na sila ng mga ganyang corona. Kahit nga intercontinental nga, wala silang corona, di ba? Tayo sa Pilipinas, ilan na ang intercontinental nating 'di ba? Dalawa na. Tapos meron na tayong dalawang title sa intercontinental, tapos meron pa tayong mga runners up, 'di ba? Or placements. Nakakaloka lang. Libre ang mangarap, walang masama diyan. Pero maganda rin sana magkape-kape din tayo. Para naman kilabutan tayo ng konti, 'di ba? Siguro yung talagang pinakamaitim na kape, wag mong lagyan ng sugar, di ba? Alam niyo yung maitim na kape, ibig sabihin yung walang sugar, matapang na kape. Maganda yan pag constipated ka. Maganda yan. Mapupupu ka talaga ng bonggang-bongga. Yan ang ginagawa ko eh. Well, paminsan-minsan magkape kayo, black coffee, no sugar, di ba? Para yung nervyusin din naman kayo, manginig kayo ng konti-konti sa mga pinagsasabi nyo, mga damuho kayo, di ba? Magising, gising ha. Ayan, baka mamaya na-stroke na kayo dyan. Tulad ng mga hindi nagla-like sa video ko ngayon, di ba? Baka napaimbur na. Di ba? Mga self-proclaimed ito mga ito. Assuming talaga, di ba? Yung survey na ito, sa totoo lang, no? Yung gumawa nitong survey na ito, siguro lasing, di ba? Nakakaloka, lasing siguro o siguro ito, bangag, di ba? May pagkadilulo ng bongga. Ano to? Agad-agad? Agad-agad powerhouse? Hindi ba pwedeng country of the year muna? Di ba? Nakakaloka naman ito mga ito. Kami nga sa Philippines nga kumbaga parang pinaghirapan namin yung mga corona namin sa Pilipinas, 'di ba?
talagang bawat kandidata diyan naghirap. Yung mga kandidata namin nagpupunta ng international pageant kung saan man ang host country, talagang palaban, di kalibre, pinaghandaan, may mga bala. Eh kayo doon parang ano lang eh, parang asa lang kayo kung ano magiging placement nyo, parang hindi naman talaga kayo laban na laban, di ba? Parang sa kalibre ng Pilipinas, eh walang-wala kayo, tapos sasabihin nyo, powerhouse kayo, di ba? Kung hindi ko pa alam, di ba? Kung hindi ko pa alam ang mga pangyayari dun sa Miss Cash mo, di ba? Gusto niyo bang magbuga ko? Ang dami ko kayang ibubuga. Ang dami ko kayang nakita doon, nasagap doon. At nakita ng aking mga matcha. Di ba? Ay nako, ewan ko na lang talaga sa inyo. Paano sila nag-score ng ganito? Nakakaloka lang, no? Please explain. Paki-explain naman sa amin para mas maintindihan namin. Sa English, ha? Di ba? Itong mga Indo na ito, nagka-amnesia na. Nakakaloka, di ba? Todo ng pagkadilulo nila. Anong placement ni Indonesia sa Miss Universe, di ba? Ngayon, di ba? Anong placement nila? Pakisabi nga kung ano yung placement nila, di ba? Eh, hindi nga sila maituring na black horse or dark horse. Black horse, ano ba yan? Dark horse sa Miss Universe ngayong taon eh, di ba? Hindi nga sila ma-recognize as ano eh, anong tawag dito? As, anong tawag ni El Tocuyo doon? El Tocuyo, ayan, hindi nga sila masabing El Tocuyo eh. Bakit hindi? Kasi hindi naman sila bumibida doon sa ano sa Miss Universe, di ba? So, anong placement nyo? Kamusta naman? Eh, di kayo na. Di ba? Kayo na. Saksak nyo sa mga lalamunan nyo yung ano na yung pagka-powerhouse na yan. Kasi sabihin nyo mang powerhouse kayo, wala naman kayong resibo. Bleh, di ba? Sino naman na maniniwala sa inyo? Eh, kahit na mga latik, sabihin nyo sa kanila powerhouse kayo, baka duraan lang kayo sa pagbumukha nyo. Diba? Todo-todo ang pagkadilulo. Hit-hit pa ng katol, ha? Daming katol dyan sa Indo, di ba? Hit-hit lang ng katol, ayan. Talagang indulge the katol. Isama nyo na yung bygone, di ba? Grabe yung pagkadilulo. Ito, to be honest lang, no? Itong mga Indo na ito, wala itong pinagkaiba sa mga chay-chay, no? Yung pagkadilulo nila to the highest level, ano yung pagka-assuming nila. This one, this survey, no. For me to know, it's fake, no? Obviously, ginawa-gawa lang nila yung mga yan. Tumigil nga kayo, mga Indo, di ba? Sila-sila, sa totoo lang, no? Sila-sila, mga Indo, naglolokohan, di ba? Grabe ang pagkadilulo nitong mga ito. Wala akong masabi. Magsilayas nga kayo sa harapan ko, mga hayop kayo. Charon! Di ba? Hay naku mga Brex, ito paano nakakaloka ito? Chupa! Chupa lang tayo, chupa! Di ba? Para marami tayong may jubo, charot. Ito na nakakaloka ito. Ang sabi daw dito, si Mother Halu the Universe daw, mga Brex, nakakaloka naman ito. Napaluha daw ang baklita. Jiwa. Napaluha daw, hindi daw kinaya. Dahil nakita daw nito ang itsura ni ni Opal Suchata. Siyempre nalungkot din siya. She was very very sad. Siyempre hindi nila kumbaga hindi sila nagtagumpay. Jiwa. Sa kanilang plano, siguro nahiya sila, di ba? Siguro nahiya si Mother Hello the Universe, kaya hindi na tinuloy, di ba? So, ayun. So, hindi natuloy ang plano nila, di ba? Anyway, ito nga, no? Naluha nga daw si Mother kasi daw hindi nasungkit ni Opal Suchata ang corona na Miss Universe. Ayan. Kumbaga nahabag daw ang kanyang kalooban nung nakita niya itong si Opal Suchata. Siyempre nalungkot siya, kababayan niya yan eh, no? Pero ito lang ito lang sa totoo lang sana sinabi sa kanya ni Hello the Universe yung sinabi ni Hello the Universe doon sa saan niya ba sinabi ito, sa press conference ba yon? Or sa kanyang social media. Sa simula pa lang talaga ng show, eto lang siguro, ewan ko dito kay Opal kung hindi rin to nakikinig sa simula pa lang ng show, di ba? Sa simula pa lang ng show, sinabi na nga doon ng host, di ba? Sa top 3, kumbaga ang top 3 ay binubuo nga ng top 25. Kung hindi ako nagkakamali, nung ano pa yan kahit parang bago pa mag Miss Universe, nabanggit na nila ito
bali top 25 plus 4 continental winners plus yung fan vote winner. Ayan ha. So doon pa lang sa top 30 na yon, napili na talaga nila kung sino, kumbaga, napili na talaga ng Miss Universe organization at binigyan lang ng formal awarding during the press conference. Itong ano na ito. Itong apat na continental queens, di ba? Eto makinig kayo, baka kasi hindi pa nababasa ito ng mga chay-chay, baka hindi pa nila naririnig. Ang sabi nga ni Hello the Universe, to inform you, the Philippines is an Asian country with the highest score from the preliminary round. It was clear from the beginning that we had 4 queens from region or each region. Before the top 30 semifinals, we decided to announce this after the coronation to avoid influencing the judges' scores. O diba? Well, that makes sense naman. Once again, this is not a placement, but a promotion. The other 4 people were with us before the finals and we knew them by their spirit, soul, attitude. Number 1 yan, kasama ang attitude talaga, di ba? And sincerity as women. O, ayan ha. Galing na yan kay, kay Mother Halu the Universe. Ayan. Sana in-explain niya ito kay Opal Suchata para hindi na siya nag-iinarte ng mga ganyan-ganyan. Gumagawa pa siya ng mga issue-issue. Nakakaloka. Love ko to si Opal. Kaya lang, syempre, yung mga ganitong galawan niyang drama-drama, parang kumukuha rin ng attention di ba? Sa totoo lang. But we love her, no? Opal Suchata, eme. So, ayun. Well, congratulations once again sa ating kandidatang si Miss Universe Philippines 2024, Chelsea Manalo, di ba? You did a great job, darling. You did a great job. We are so proud of you. All Filipinos, I'm pretty sure, are proud of you. Sa totoo lang, you made a history. Kung hindi pa yan nababanggit sa social media, absolutely, you made a history. The very first Miss Universe Asia from the Philippines, gumawa siya ng history. Bakit? Unang-una, first black woman from the Philippines represented the Philippines sa Miss Universe stage, di ba? Or Miss Universe beauty pageant. That was a history. Another thing is, of course, history ito. Miss Universe Asia. Talaga naman yung tagumpay ni Chelsea Manalo ay hindi matatawaran ng bonggang-bongga. Kaya naman talagang nagwawala ang mga chay-chay. Sino na ba naman yung makaka-remember sa third runner-up? Diba? Yung first runner-up nga, sa totoo lang, hindi natin matandaan kadalasan, di ba? Siyempre, natatandaan lang yan, tumatak sila Jeanine Togonon, ganyan-ganyan, di ba? Pero sino pa ba yung natatandaan natin mga nag-first runner-up? Oh, it's si South Africa, si Colombia, ayan. Pero yung mga noon pa, sino pa ba yung mga nag-runners-up na natatandaan natin? Diba? Hindi lang natin, kumbaga natatandaan lang natin minsan or nare-remember lang natin pag may nakita tayo sa social media, ay oo nga pala, siya nga pala yung third runner-up, ay siya nga pala yung first runner-up, ay siya nga pala yung second runner-up, ay siya nga pala yung fourth runner-up, diba? Ang tanging tumatatak lang ng sobra-sobra sa isipan ng mga pageant fans, walang iba kundi yung title holder. At si Chelsea Manalo ay nakasungkit ng title, hindi placement. O, diba? Kaya naman talaga ang mga chay-chay ay nagwawala ng bonggang-bongga dahil hindi nila matanggap na sila ay may placement at hindi title. Diba? Kasi first time in history yan eh. Kung history yan. First time in history yan. Diba? Ibig sabihin sa Miss Universe, nagkaroon sila ng Continental Queens. And very first time sa Asia na nakoronahan as Miss Universe Asia, walang iba kundi si Chelsea Manalo lang naman from the Philippines! O, diba? Nakakaloka kaya nagwawala talaga sila, no?
Ato lang minsan iniisip ko eh. Minsan naiisip-isip ko, bakit kaya hindi nila mismo in-award talaga sa ceremony, no? Ng Miss Universe or dapat sa stage in-announce yung four continental queens. Naiisip ko yan dati. Kumbaga, sabi ko, bakit kaya ganun, no? Parang ginaya nila yung, kumbaga parang pinattern nila sa Miss Universe Philippines. Ganyan kasi, di ba? Pag nagbibigay sila ng, ano, ng corona, like yung supranational, tapos yung, ano pa ba yung isang corona nila? Um, supranational at saka Miss Charm, 'di ba ina-award nila yung binibigay na yung nila yung corona sa ano, sa backstage. Parang ganun yung ginawa ng Miss Universe ngayon, no? Well, tulad nga ng sinabi ni Hello the Universe, para daw hindi maapektuhan yung scores ng mga judges, which is fair enough. Pero sa Miss Universe Philippines naman, kaya nila ginagawa sa backstage yung coronation para sa supranational at saka sa Miss Charm kasi nga ano yan, kumbaga, hindi gusto yan ni Hello the Universe. Gusto niya yung corona dun sa stage ng Miss Universe Philippines, ang ibibigay doon, ang ipapataw sa ulo ng winner ay Miss Universe Philippines crown lang. Walang ibang corona. Ganyan ang mga chay-chay. Di ba si Papa Nawat ganyan din? Gusto niya yung pageant niya lang, ganon. So, ayaw niya ng iba. So ayun, well sa totoo lang no, tingin ko malaki rin talaga ang duties and responsibilities ng mga continental queens, 'di ba? Hindi lang talaga nila in-announce sa stage para nga hindi maapektuhan yung scores ng mga judges. At kaya naman alam yan ng mga chai-chai, naiintindihan nila yan. Kaya ngayon, hindi nila talaga matanggap na walang title ang kanilang reyna. Di ba? Kahit nga si Opal Suchata, kita nyo naman yung reaction niya, di ba? Talagang kahit siya hindi niya matanggap, di ba? Parang mas gusto niya pa yung ano eh, yung Continental Queen from Asia or Miss Universe Asia kaysa sa pagiging third runner-up. Walang contentment itong mga chai-chai na ito. Nakakaloka, nakakahiya kayo. Mas maganda sana kung sa stage nila in-announce, siguro, no? Kasi kung in-announce nila to sa stage, baka mamaya naglupasay na si Miss Thailand doon, si Miss Universe Thailand, di ba? Baka naglupasay na ito doon pag doon in-announce sa ano, sa stage ang Continental Queens, di ba? There it is, mga buwegs, no? There it is. I hope it clears the issue, especially with Chai Chais, di ba? In-explain na nga ni ano ni Mother Hello the Universe. Sa mga negatrons diyan, sa mga lagi nag-iisip ng negative diyan, no? Diyan si Chabi-Chabi, di ba? Sinasabi na pambulabog lang daw ito ni Hello the Universe or ng Miss Universe Organization, no? Dahil kaya binigyan ng ano ng title si Chelsea Manalo. Well, magbasa-basa din po ha. Magbasa-basa kayo ng mga posts, diba? Hindi asa lang dito sa mga kung ano-anong mga sources nyo, diba? Magbasa-basa din kayo para makita nyo rin yung resibo, diba? Huwag kayong paimbornal dyan, makabash lang kayo kay Chelsea Manalo. Akala nyo naman may mga ambag kayo sa laban niya. Pweh, diba? Nakakaloka kayo. At syempre, ito pa mga Bex, nakakaloka ito. Naku, kumapit kayo ng bonggang-bongga. Isa rin tong ano, mga chay-chay na mga dilulo na ito. Sila na daw ang... Sila na daw ang new powerhouse, mga Bex, sa Asia. Ang Thailand, diba? Talaga naman itong mga chay-chay na ito. Pati ang mga Indo talaga naman nagjo-join force na sila, diba? Pinagtutulungan nila ang Philippines, pero sila din mismong dalawa, nagbabardagulan din sila, diba? Ang mga chay-chay at ang mga Indo, ayan. So sabi daw, new powerhouse na daw of Asia, ang Thailand, diba? Congratulations! I'm very happy for Thailand. We love you from the Philippines, diba? So, ayun. So, cheer daw, Miss Thailand. Ayan, di ba? Cheer, cheer. Cheers, cheers. Ganon. Nakakaloka. Kasi ang sinasabi dito, no? Miss Universe 2023, first runner-up daw. Ayan, no? Si Antonio Perciel. Tapos, syempre, 2024 naman, Miss Universe, a third runner-up daw si Opal Suchata.
Samantalang daw ito si Miss Universe of Philippines, Michelle Marquez D, noong 2023 ay top 10 lang. Ayan. At syempre, ito namang ating Reyna na Miss Universe 2024 na si Chelsea Manalo ay top 30 lang daw ang narating. Top 30, may title. Hello, kamusta naman? Diba? Nakakaloka itong mga chay-chay na ito. Well, to be honest, ito lang sabihin ko sa inyo Noong 2023 nga, nawala ang kinang ni Antonio Purcell nung dumating sa El Salvador di ba? Kung hindi pa ito dumikit ng bonggang-bongga kay Michelle Marquez D, hindi ito magkakaroon ng kinang. Di ba? Sa totoo lang, pansin nyo, kayo nasubaybayan nyo ba yung Miss Universe noong 2023? Di ba? Halos nga hindi napapansin itong si Antonia Purcell. 'Di ba? Tapos kayo namang mga Pinoy, diyan sa tibi-tibi, no? Hinahanap nyo si Thailand. Bakit hindi nagtatabi? Bakit hindi nagkikita si Thailand at saka si Philippines, 'di ba? So para matahimik na ang mga bunganga ninyo, ayan, pinagsama yung dalawa at sa unang pagkakataon na nagsama sila, ayan, hinipe nyo na. So, sino ang mas umangat ngayon? Si Antonia Purcell, di ba? Kaya kayo next time, yung mga ganyan-ganyan, pag nadidikit sa ating kandidata, huwag nyo masyadong hinahype, mga buweks. Tingin ko nga itong si Peru, hindi naman sa pang-ano, tingin ko itong si Peru, ngayong taon na kay Chelsea Manalo. Tingin ko kaya rin yan naging kaya rin yan umingay dahil din sa ating mga Pilipino 'Di ba? Kaya rin siya naging maingay sa Miss Universe dito sa Miss Universe 2024, 'di ba? Naging marami yung kanyang fans. 'Di ba? Mas lumutang ang kanyang beauty, ang kanyang kalibre, 'di ba? Eto matatanggap niyo ba kung halimbawang si Peru lang ang nagkaroon ng continental title? Tapos si Chelsea Manalo hindi nakakuha, 'di ba? Kung iisipin niyo si Peru ngayong taon, hindi naman dati napapansin si Peru di ba? Sa inyo lang, di ba? Sa inyo lang, nakakaloka kayo pag may dumikit sa ating mga kandidatang ganito ganyan. Akala nyo parang Diyos ko Lord, wag masyadong hinahype next year. Pag may mga nadikit sa ating mga kandidata, wag nyo, sige, ganito ganyan, ganyan-ganyan, best friend na sila, ganito ganyan, ganyan-ganyan, di ba? Okay lang mag-post minsan, pero not naman yung parang halos ipangalandakan nyo na parang ang tagal na nila magkakilala, 'di ba? Kasi ang nangyayari, hindi naman sa pwedeng masapawan. Ganyan yung nangyari kay 'di ba? Kay Michelle Marquez D. Nasapawan niya na si Michelle Marquez D ni Antonia Purcell, 'di ba? Kumbaga makinang na makinang pa rin si Michelle Marquez D. Pero syempre, inipsi pa rin ng organization since sikat na din naman pala si Antonia Purcell. Syempre, mas bet ko si Antonia Purcell. Ako yung may-ari ng Miss Universe. Kahit papaano, may kikitain ako kay Antonia Purcell kasi minahal na siya ng mga Pilipino. So, ganyan ang iniisip ni Hello the Universe. Nakakaloka kayo. So, eto na, no? So, dito rin kay Peru, tingin ko, etong si Peru para sa akin, I don't know, no? I'm not satisfied with her beauty. Mas maganda sa kanya si Chelsea Manalo. But anyway, no? Mukha namang mabait si Peru. Kaya nga lang, ayun, dahil syempre, sinakyan nyo ng bonggang-bongga nagkaroon ng kahati sa kinang ng universe, ng mga bituin sa universe ang ating Reyna. Sa tingin ko, kung hindi ito umingay, tingin ko talaga umingay lang yan si Peru dahil sa Philippines dahil sa mga Pilipino, di ba? Kung hindi dahil sa mga Pilipino, sa mga, alam niyo naman yung power ng mga Pilipino, di ba? Pagdating sa mundo ng pageantry, very powerful talaga, 'di ba? Very powerful talaga sa totoo lang. Kaya naman talagang tangay na tangay siya sa kasikatan ng ating reynang si Chelsea Manalo. 'Di ba? Nakakaloka lang, but anyway, bagay na bagay sa kanila yung title, lalong-lalo na ay Chelsea Manalo. Lalo na sa kanyang last name, Manalo. That means to say, winner! Diba? Nakakaloka. But anyway, eto no, sinasabi nga ng mga chay-chay na sila na daw ang bago ding powerhouse. Tulad ng mga Indo na nakakaloka ito, mga idilulong ito, no? Siguro sa tingin ko, hindi talaga nila maintindihan ang salitang powerhouse. Sino ba sa inyo ang pwede mag-explain sa mga dilulong ito kung ano ba talagang ibig sabihin ng salitang powerhouse? Magkaiba po yon sa power bank, okay? At sa totoo lang, hanggat nandyan si Hello the Universe, sa Miss Universe, lalo na yun si Raul Rocha, no? Sila may hawak ng Miss Universe organization.
asahan nyo na. Every year, pasok dyan si Thailand. Every year, pasok dyan si Mexico. Pwede tayong mapaimburnal, pero itong dalawang kandidatang ito, hindi. Baka nga si Venezuela eh. Kasama rin. Siyempre, itong si Osmel Guragutang, no? Talagang ano rin eh, humihigop din, ini-istro din si ano. Di ba? Ginagamitan talaga ng istro itong si Hello the Universe at saka si Raul Rocha, no? Sila naglolokohan. Alam niyo, sa totoo lang, itong tatlong ito, or kahit na ito si Hello the Universe at saka si Raul Rocha, tingin ko darating ang araw, magkakagulo itong mga ito. At pag nagkagulo itong mga ito, pag sila nagbardagulan, ang daming bahong lalabas sa social media. Sa totoo lang. Bakit? Well, si Hello the Universe pa. Di ba? Alam nyo naman kung paano yung kumuha ng attention sa social media. Di ba? Wala yung pinipiling oras, wala yung pinipiling audience. Di ba? Talagang bumubuga yan sa social media. Sa totoo lang, ang daming gustong patunayan ng mga chay-chay, 'di ba? Ang dami nilang gustong patunayan pero wala namang kumbaga parang wala namang kinahihinat ng maganda. Sa totoo lang, no? Eto isipin nyo nung last year, meron na silang Antonio Persild. Ngayong taon, meron na silang Opal Suchata. Spoon feeding na nga sa kanila si Hello the Universe. Hindi pa rin nila makuha ang corona. Diba? Nakakaloka talaga. Hindi nila makuha ang corona. Bakit? Kasi obvious na obvious. Hindi pa rin naman talaga nila deserve from last year and this year. Kailangan talaga magpadala sila ng super high caliber na parang tingin ko sila Hello the Universe kaya hindi rin binibigay ang corona kay Thailand. Kasi obviously maraming magpoprotesta eh. Lalo na yung mga judges doon. Alam nila kung sino yung talagang napupusuan ng nila no sa pagja-judge doon. Ngayon pagkukoronahan nila yung Chai Chai, tapos hindi naman ganun, let's say maganda yung binuga ni Chai Chai, pero obviously templated, rehearsed, 'di ba? Punchline, memorize. So 'di ba, hindi talaga kumbaga hindi kakuro-korona yung kalibre ni Chai Chai. Mas kakuro-korona pa nga si ano si Nigeria sa totoo lang, no? Para sa akin, kay Nigeria na lang ako sa totoo lang, no? Kaya Philippines lagi yung yung naiisip nilang buwagin, no? Yung lagi nilang binabash to make themselves feel good. Diba? Kasi, syempre, threatened sila sa Philippines. Alam nila, ang Pilipinas ay talaga namang sigurado sila, no? Proven na yan na powerhouse country ang Philippines. Kaya talagang bakit hindi nila piliin yung ibang bansa? Myanmar, Cambodia, di ba? Ang daming bansa sa Asia. Bakit Philippines? Nandiyan ang Indonesia. Bakit Philippines? Kasi alam nila mismo sa sarili nila na ang Pilipinas ay talaga namang certified powerhouse country pagdating sa mundo ng pageantry, 'di ba? Hindi na nga natin masabing sa Asia lang eh. Kasi kahit Venezuela, kahit USA, nasisipa natin, 'di ba? Napapaimburnal natin, 'di ba? Sa maraming pageants, 'di ba? Kaya naman itong mga ito ayun no. Hello fans. Fans muna kayo ngayon Well, I think no, mananatiling fans, mga fans ng Pilipinas ang mga Chai-Chai. Kahit na maging ano pa yan, kahit na maging powerhouse country pa yan, mananatili kayong fans ng Philippines. Kaya nga lagi nyo kaming kinakopy Diba? Mananatili kayong fans, no? So, ayun, sa totoo lang, no, wala pa rin sila sa Pilipinas. Wala sila sa kalingkingan ng Pilipinas no, pagdating sa beauty pageant. Kasi ang Pilipinas, Miss Universe Asia Queen lang naman, which will leave a mark in history of Miss Universe as first ever continental queen. Miss Universe or of Miss Universe Asia. San ka pa, diba? We have a lot of crowns and runners-up or runners-ups, diba? Already. We have a lot of crowns and runner-ups already. Sila ba?
'Di ba? Ilan na ba ang corona? Okay, meron na silang corona na Miss Universe, okay. Pero yung ibang major pageants, wala pa silang Miss World, wala pa silang meron na silang Miss International, meron na silang Miss Universe, pero wala pa silang Miss World at wala pa rin silang Miss Earth. Sa Miss Earth pa lang, Diyos ko Lord, ang mga bugahan nila doon. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, ang kalibre ng Pilipinas, hindi natin kailangan ng mga diyosahan na itsura, di ba? Hindi naman tayo nagpapadala ng mga diyosahan talaga, di ba? Ang meron sa atin, tamang ganda, may katawan naman, at ito, ang hinding-hindi nila magagaya, di ba? Ito lang, sa totoo lang, Antonia Porcil, nag-i-English na yan. Kahit nung nakalaban ni ano, sino ba yun yung pangalan nun, nung 2017? Nakalaban niya ni Rachel Peters, di ba? Tapos yung nakalaban ni Gazini Ganados, di ba? Si Pawinsuda, di ba? Nag-i-in-English na yan. Pero saan napunta ang kanilang communication skills? Pagdating ng question and answer, ay! Dumaan sa imburnal ko hanggang dun sa aking kumunoy, diba? Napaimburnal ang kanila mga sagutan doon. So, paano mo naman masasabi itong powerhouse country, diba? Kahit nga sa Indo, diba? Kailan ba yung 2017 din yun eh. Ay, hindi. Sorry, hindi 2017 yun. Yung kabatch din yun ni Pawinsuda. Ano bang taon yun? 2019, ayan si Gazini Ganados, tapos si Pawinsuda sa Thailand, tapos nakalimutan ko yung pangalan niya, basta sa Indonesia, yung maliit lang siya, nag-i-in-English din yun, di ba, yung half Australian, pero ano nangyari sa kanila mga communication skills, di ba, napaimburnal, di ba? Nakakaloka ito, tapos itong dalawang ito, Indonesia at Thailand, tinatawag nilang powerhouse country, sa mundo ng pageantry, ang kanilang bansa, mga dilulo ng taon, diba? Nakakaloka ito, Ay, nako. Ito, Thailand, for me, the new powerhouse of runners-up or runner-ups, diba? Itong Thailand and Indonesia, sa tingin ko, ang matatawag ko sa kanila, sila yung new powerhouse of runner-ups, diba? Hindi yung mga major title na yan, nakakaloka ito mga ito. Ayan na lang sila, kumbaga kung ano na lang yung alam nila, yun na lang yung sinasabi nila, 'di ba? Kung ano yung sa tingin nilang pinaniniwalaan nila, 'di ba? Dilulo, 'di ba? To the highest level, sa totoo lang, no? Basta itong si Chelsea Manalo, talagang wala lang sa kanya, nag-i-enjoy lang siya. Kumbaga, magtatag lang siya ng sarili niyang kumbaga pageant together with Myanmar siguro. Ayan, sige, sa kanila lang lahat ng ng title, di ba? Nakakaloka lang ito mga ito. Si Chelsea Manalo tahimik lang, pero itong mga itong mga dilulo na ito, yan si Myanmar, di ba? Si Indonesia, si Chai Chai. Magtatag na lang kayo ng sarili nyong beauty pageants, di ba? Para matawag yung powerhouse country kayo, lagi kayo mananalo. Panigurado yan, di ba? Mga dilulo ito mga ito. Ayan, pageant powerhouse means having multiple crowns in all major pageants and or in the world, such as the Miss Universe, Miss World, Miss International, and Miss Earth. In that four major pageants, we had already 15 crowns. 4 in Miss Universe, 1 in Miss World, 6 in Miss International, and 4 in Miss Earth, diba? How about your country, Chai Chai, and Indonesia, diba? Pagbigyan na nga lang natin itong mga sila, no? Sila pagbigyan na lang natin yan. Total, madami naman na tayong crowns. Sa totoo lang, no? Dami na nating runners-up kahit sa Miss Universe, di ba? Kaya yung pagkadilulo nila, naku, bigay na lang natin yun sa kanila para matigil na yung mga pag-iisip nito mga ito, pagkadilulo nila, di ba? Sige, intindihin na lang natin sila, mag-powerhouse sila dyan, di ba? Wala namang nagre-recognize sa kanila, wala namang nag-acknowledge sa kanila, okay, powerhouse kayo, di ba? Saang banda, di ba? Next year, sana pahawakin nyo na mikropono si Philippines, di ba? Para magkaalaman na kung sino talaga ang totoong powerhouse country sa mundo ng pageantry sa Miss Universe, lalong-lalo na, no?
Halata na masyado, halatang halata na, 'di ba? Masyado na kayong dilulo at halatang halata na rin 'tong ano, may-ari ng Miss Universe organization, 'di ba? Itong dalawang si ano, si Halu the Universe at saka si Osmel. Sama nyo na rin si ano, ay ibig sabihin si Raul Rocha. Sama nyo na rin si ano, si Osmel Souza. Halatang halata na. 'Di ba? Ang mekos-mekos sa Miss Universe. Kahit na binigay nyo pa sa amin ang title ng Miss Universe Asia, halatang halata na may mekos-mekos talaga kayo. Ang tingin nyo sa amin mga Pilipino, mga vunga, di ba? Hindi kami mga vunga, hindi kami mga syunga earths. Alam namin kung ano yung nangyayari. Di ba? Nakakaloka ito mga ito. Ito kasi mga chay-chay na ito, sa totoo lang, no? Sila yung may hawak ng ano eh, ng organization eh. Kaya lagi silang nasa top 5, no? Sa totoo lang, halata na yan, no? Every year yan, ayan, every year yan talaga, no? Bigyan nyo na lang ng, kumbaga, bigyan nyo na lang sila ng kahit na konting, sige, ibigay nyo yung pangarap nila. Okay lang yan, no? Pero wala namang nagre-recognize sa kanila. Wala namang nag-acknowledge sa kanila na powerhouse sila eh. So, totoo lang, di ba? Pero itong galawan ni Halu, obvious na talaga. Obvious na. Laging nasa top 5. Di ba? Nakakaloka lang talaga. Eto ha, sa totoo lang, sinimulan niya ni Halu the Universe eh. Nung siya ang humawak ng Miss Universe organization, di ba, laging ano si Chai Chai, laging nasa top 5 na, di ba? Kumbaga, parang eto namang mga Chai Chai na ito, parang iniisip nila, syempre feel naman nila na sila na ang powerful talaga, syempre lagi nasa top 5, di ba? Eh hindi nila matanggap, napaka-in denial nila na hindi naman maikakaila na kaya naman pumapasok ang Chai Chai sa top 5 dahil din sa owner ng Miss Universe na kababayan nila, di ba? Parang ganyan din kay Donald Trump, di ba? Nung si Donald Trump yung may-ari ng Miss Universe, yung Trump era, di ba? Laging pasok ang USA. Di ba? Sila nga yung may pinakamahabang streak eh sa mundo ng pageantry dito sa Miss Universe, di ba? Lagi silang pasok, hindi nawawala ang USA. So, ganyan din ang nangyayari sa kay Halu the Universe ngayon. At panigurado yan. Kahit dyan, kay Raul Rocha. Sa totoo lang, no? Totoong-totoo yan. Wag na kayong magtaka. Wag na kayong magtaka. Laging ano yan. Laging papasok yung mga yan. Wag na kayong mawindang, no? Every year sa Miss Universe. Powerhouse of Asia. Talaga ba? Yung Thailand, talaga ba, no? Kamusta naman ito? 2010, fourth runner-up. 2011, third runner-up. 2012, first runner-up lang naman. 2013, third runner-up lang naman. 2014, top 10. 2015, winner si Pia Wurtzbach. 2016, top 6. 2017, top 10. 2018, Catriona Gray, Miss Universe 2018. 2019, top 20. 2020, top 21. 2021, top 5 lang naman tayo. And 2022, dyan tayo na pa-imburnal, di ba? Pero okay lang. Ang haba ng streak natin sa Miss Universe, di ba? 2023, top 10. 2024, top 30 plus. Miss Universe Asia lang naman for the very first time in the history sa mundo ng pageantry dito sa Miss Universe na talaga namang pinagseselosan at nagngingit-ngit sa inggit ang mga chay-chay! Diba? Kamusta naman, Chailan? Saang banda ang pagiging powerhouse, diba? Wala nang dapat pang patunayan ang Pilipinas. Mainig kayo dito habol lang kayo. Habol, cry dyan si Jabi, di ba? Iyak lang kayo dyan, di ba? Mag-join force kayo ni Indo, di ba? Thailand, naiintindihan nyo ba ang ibig sabihin ng salitang powerhouse? Naiintindihan nyo ba yan, di ba? Crown ang pinag-uusapan dito sa powerhouse, lalong-lalo na ang mga major crowns, di ba? Hindi lang runner-ups. Ayan, sana maintindihan nila, no? Sa daming runner-ups ng Pilipinas, ewan ko na lang kung talagang makahabol pa kayo. Imposible. Suntok sa buwan yan. Philippines in pageantry, always new face ang pinapadala natin. And we have a lot of crowns sa international pageant. Wala nga tayong copycat eh. Hindi nga natin kinakopy kahit na ibang bansa eh.
lalong-lalo na ang Thailand. Sino ba yung nagkakapi sa atin? Sila. Kasi nga, feeling nila, pag kinapi nila tayo, magagaya na nila yung mga galawan natin sa Miss Universe or kahit na sa iba pang pageant. Pero, hindi nila makuha ang meron sa Pilipinas. Maging original dapat sila. Hindi sila yung nagkakapi-kapi ng mga ganyan-ganyan, di ba? Nakakaloka itong mga chay-chay na ito. Kasi feeling nila, pag kinapi nila tayo, mananalo na rin sila, di ba? Ganyan sila sa pagkadilulo. Well, pasalamat na lang sila sa owner, sa kababayan nilang kay Hello the Universe, no? Dahil lagi silang nasa top, di ba? Ayun, lagi silang runner-up, nakakaloka ito. Kahit na manalo pa sila ng crown, eto sa totoo lang dito sa Miss Universe is still questionable. Very questionable. Etong kay Hello the Universe, no? Yung owner. Not unless, kung talaga yung kandidata nila from Thailand ay talagang nag-perform, di ba? Talagang maladyosahan, nag-perform ng bonggang-bongga, bumubula ang bunganga na may conviction ng mga bugahan, hindi memorize na parang ibinigay na ang final question, di ba? Kung di lang naging kung hindi lang naging chay-chay yung may-ari ng Miss Universe, ewan ko na lang kung makakapasok itong mga kandidata nila, no? Sa totoo lang. Lalo na si Antonio Persil. Yung kanyang galawan nung last year, kung gaano siya mag-rampa-rampa doon, I don't think so, no? Buti nga may-ari ng org na, alam mo yun, galing sa kanila, kaya sila nakakatungtong ng top, ng mataas na placement, sa totoo lang. Subukan nyo kaya ang iba. Subukan nyo kaya ang iba. For sure, walay yan, no? Kaya wag masyadong, lutang na kayo nakakaloka. Kasi kung talagang powerhouse sila, kung talagang puro di kalibre yung pinapadala nila, di kahit sa ibang major pageants or minor pageants, dapat pumapasok sila. Diba? Hindi naman lagi. Karaniwan lang, paimbor na sila, diba? Sa totoo lang. Tara, kape nga tayo. Kape-kape. Magkape-kape, mga chay-chay. Wag puro chai-chi, diba? Wag puro chai-chi. Alam niyo yung chai-chi? Chai tea. Ayan, wag puro tea, ha? Kape-kape din pag may chime, di ba? Para nervous din kayo sa mga sinasabi nyo. Mula nang naibenta itong Miss Universe, naging powerhouse na sila. Ano to? Simula nang sila na yung may-ari ng Miss Universe, powerhouse na sila, ganon. Sige, powerhouse sa Pandaraya, siguro ganon, di ba? Ang dami nilang alam, sumasakit ang ulo ko, mga Bwex, no? Kundi lang dahil dito kay Hello the Universe, sa totoo lang, no? Wala talaga sila dyan sa rurok ng tagumpay na nararating nila sa Miss Universe ngayon. Panigurado yan, no? Baka nga kahit siguro mga ilang taon pa hindi pa rin ito makasungkit ng corona di ba? Salamat na lang talaga kay Hello the Universe, no? Salamat na lang talaga. So, runners-up only, not the winner, di ba? Ayan, marami silang runners-up or runner-ups, pero hindi naman sila na-win pa, di ba? Meron na silang 2 corona na yata sa Miss Universe, pero meron sila mga runners-up. Pero alam nyo, sa totoo lang mga Bwexo, maniwala man kayo sa akin o sa hindi, very soon, tingin ko very soon, makukoronahan ng Chay-Chay sa Miss Universe. Ganyan din tayo for runners-up, diba? Ganyan-ganyan tayo. Panigurado yan. Tingin ko, pattern niya ni Hello the Universe. Tingin ko talaga, no? Inuunti-unti niya. Yung may mga crown, kumbaga, yung may mga crown lang talaga, ibig sabihin, yung mga crown lang natin talaga, bilangin nyo, sobrang dami na talaga. Sobrang dami na. Isama mo na yung mga title holders, minors, or major pageants. Isama mo pa yung mga runner-ups. Tingin ko mas marami pa tayo sa Venezuela and USA. Sa totoo lang, no? Pinipilit talaga nila na ipasok ang Chay-Chay sa pagiging powerhouse, di ba? Saan kaya pupulutin ng mga Chay-Chay, di ba? Kapag pinahawak ng mikropono ang Pilipinas sa Miss Universe, etong dalawang ito, ewan ko na lang sa inyo, etong Indo na ito at saka Chay-Chay na ito sa pagkadilulo, pahawakin nyo ng mikropono ang Pilipinas at tignan natin kung saan kayo pupulutin, di ba? Doon kayo pupulutin sa Imbornal ko, di ba? Runner-up daw, di ba? Powerhouse na. Maybe power bank, di ba? Intindihin na nga lang natin to sila. Parang halatang-halata na silang halatang-halata na gutom na itong mga ito, no? Gutom na sila para masabi silang powerhouse. 'Di ba? Salamat na lang kay Hello the Universe, 'di ba? Sa sponsor ni Mother Si Chang, 'di ba?
Powerhouse daw, pero di kasama sa Continental Queens. Ano yon? Mga baliw, di ba? Mga ano to, mga baklang ano pa imburnal, di ba? Mga baklang Pilita Corrales itong mga nagkakalat ng ano na ito, na mga chai-chai na powerhouse na sila. Power owner ang dapat sabihin nila, power owner, di ba? Hindi powerhouse, di ba? Nakakaloka itong mga chai-chai na ito. Sobra-sobra yung sobra-sobra ang pagkadilulo. Kumbaga, natatawa ako. Pinalitan ka agad ang Indonesia. Di ba ang Indonesia sila din yung nag-aano na powerhouse sila, di ba? Tapos ngayon pinalitan na nila yung Indonesia. Indonesia parang Taytay we did it. Di ba pinalitan na nila yung Indonesia? Kasi nga yung Indonesia powerhouse daw. Ay, pinalitan na nila yung Indonesia agad-agad. Nakakaloka, chay-chay we did it. Magagalit na naman ang mga Indo nito. Di ba? Siyempre, ang gusto ng mga Indo, sila ang powerhouse. Pero ngayon, nagkiklaim na ng powerhouse. Yung ano, chay-chay to the highest dilulu power. Ganon, di ba? Ito talaga mga chay-chay. Talaga ba? Di ba? To the highest dilulu power na sila. Kwento nyo yan sa pagong, no? Ikwento nyo yan sa pagong. Tingin ko power trip. Oo, pwede yan, no? Alisin nyo yan si Hello the Universe. Tignan ko lang kung makapasok kayo. Kung makapasok kayo dyan sa Miss Universe, no? Sa mga first cut, second cut, third cut na yan, no? They have their own definition of the word powerhouse sa tingin ko, no? Nagkiklaim kasi sila no? Na akala mo ano to, mga nagmaster ba kayo? Di ba nakakaloka? Parang ano to, parang naiisip ko, wala pa kayo sa kalingkingan. Wala pa kayo sa kalingkingan. Hindi ko nga masabing kahit sa kalingkingan. Wala pa kayo sa kalingkingan ng Pilipinas. Sa totoo lang, no? Mas marami pa kayong kakaining, alam mo yun, kakaining burat, di ba? Charot! Mas marami pa kayong kakaining kanin bago nyo maabot ang rurok ng tagumpay ng Pilipinas, di ba? Kung wala yan si Hello the Universe dyan, baka sa imburnal kayo pulutin, di ba? Huwag masyadong nagyayabang. Baka kasi yung sobrang kayabangan, ganyan din kalakas yung galabak. Ano yan? Ganyan din kalakas yung lagapak ninyo sa imburnal, no? Pag ganyang kataas ang tingin, masyadong mayabang, ganyang kalakas ang lagapak ninyo sa imburnal ko, di ba? Parang ito nakikita ko sa mga chay-chay, they are doing a big circus. Sa totoo lang, no? Sa Miss Universe. Powerhouse talaga. Hindi nga. Totoo ba? Totoo ba? Kasi panalo lang kayo dahil dyan sa owner nyo Dahil magkababayan kayo. Sa totoo lang, kita naman na mekos-mekos ito, di ba? Kung ibang owner yan, manalo kaya kayo? Magka-place kaya kayo? Excuse me, di ba? Ito na lang si MMD had Hakot Awards. Isipin nyo she had four awards nung last year, di ba? She was definitely robbed. Diba? Obviously, Chelsea has a title. So, saan pa kayo ngayon? Paano nyo pa sasabing powerhouse kayo? Diba? Nakakaloka kayo. Hallucination is real. Keep on dreaming. Diba? Mga chay-chay. Nakakaloka kayo. Tumakinig kayo, I-search nyo to mga chay-chay sa Google, I-search nyo to. The Philippines. This is a list of the Philippines representatives and their placements at the Big Four beauty pageants. The Philippines widely considered a beauty pageant powerhouse, o diba? Has won in all four pageants with a total of 105 placements and 15 victories for Miss Universe crowns, diba? Since 1969. So on and so on and so on. Hindi pa updated ito, diba? So sa Google, ang Google mismo ang gumawa nito. So kilalang kilala ng Google mismo kung ano ang kalibre ng Pilipinas, diba?
So talagang kinikilala. Kayo ba? Meron ba? Di ba? Kayo lang ang mga self-proclaim na kayo na ang powerhouse. Niwala kayo sa kalingkingan namin, di ba? Nakakaloka kayo because their owner is Chai Chai nga, kababayan nga nila, no? And trust me, they will be in top 5 every year. Or hindi man top 5, papasok ito panigurado every year, no? Sa first cut, second cut, hindi sila mapapaimbornal. Kasama din dyan ang Mexico, no? At isampal nyo nga sa kanila yung mga naiuwi nating corona, no, ng Pilipinas. Simula sa minor pageants hanggang dito sa major pageant, no? Para manahimik na itong mga hayop na ito, mga dilulong ito, di hamak na mas malakas ang mga beauty queens natin kaysa sa kanila, sa totoo lang, no? Kitang-kita naman yung pagka-insecure nitong mga ito, di ba, sa ating mga queens sa Pilipinas. Huwag niyong kalimutan may continental queen, di ba? Queen of all Asia, di ba? Or queens of all Asia. Ano ba yun? Tama ba yun? Queens in Asia. Queens of all queens in Asia. O, di ba? Ang ganda pakinggan. Miss Earth pa nga lang eh, di ba? Wala pa nga silang Miss Earth. Bunuan muna nila yan na mga chai-chai, di ba? Pati ang Miss World, wala pa sila niyan bago sila matawag na powerhouse. Ang ilap ng Miss World sa kanila, sa totoo lang, no? Mailap ang corona sa kanila. Kasi sa Miss World, kailangan dyan talagang, ano ka, mabuga ka rin, bumubuga ka rin dyan ng apoy sa communication skills. Ito lang, sa totoo lang, mga buweks, Chelsea Manalo is Miss Universe Asia 2024 at hindi nila yan mabubura sa mapa sa history ng Miss Universe beauty pageants. Kaya naman talagang hindi sila matahimik, hindi nila matanggap dahil nga yung napanalunan ni Chelsea Manalo, di ba? History yan. History, first ever Miss Universe Asia sa history ng pageantry ng Miss Universe, di ba? Kasi binigyan sila ng bulaklak. Ito pa, binigyan sila ng bulaklak yung mga runners-up. Kung titignan mo yung mga bulaklak, parang mga parang mga nalalanta na di ba? So yung bulaklak na binigay sa kanila, ano yon? Nabubulok, di ba? Nabubulok tulad ng mga pinagsasasabi nito mga chai-chai na ito, mga vulok, di ba? Vulok to the highest level, di ba? Tulad ng mga bulaklak na binigay sa kanila doon. At as third runner-up, di ba? Samantalang ang sash ni Chelsea Manalo, kahit na siguro tumanda na si Chelsea Manalo, ay, ang sash niya ay makikita pa rin ng kanyang mga apo! Di ba? Yun ang mahalaga, hindi nalalanta, di ba? Hindi nawawala, di ba? Laging lang nandyan yan. Kitang-kita, di ba? Samantalang ang mga bulaklak, pag nabulok, di ba? Di ba, minsan parang nagiging parang nagpipira-piraso na, di ba? Nagiging pira-pirasong pangarap, di ba? Parang pangarap nila, di ba, na maging powerhouse, di ba? Nagiging pira-piraso ang mga bulaklak pag natuyot na ng bonggang-bongga, pag nabulok na, di ba? Samantalang ang sash, forever yang nandiyan, hindi nabubulok, di ba? Eto mga chai-chai na ito, ay nako, power trip talaga kayo, no? Siguro hindi kayo powerhouse, mga power bottom kayo, di ba? Power bottom talaga. Nandun pa lang kayo sa power bottom. Wala pa kayo dun sa power chop. Tulad ko, di ba? Charoid! Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!